Sa paanan ng isang malawak na bundok ay naroon ang isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga palayan, sapa, at matatandang punong kahoy. Tahimik ang lugar at payapa ang pamumuhay ng mga tao. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka na araw-araw na nakikipagsapalaran sa init ng araw upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Isa sa kanila si Lolo Tasyo. Si Lolo Tasyo ay isang matandang magsasaka na namumuhay ng mag-isa sa isang simpleng kubo na gawa sa kawayan at nipa. Wala siyang malaking bukirin, wala ring maraming alagang hayop. Ngunit kilala siya sa baryo bilang isang mabuting tao. Lagi siyang handang tumulong sa mga nangangailangan kahit kapos din siya sa buhay. Araw-araw, bago sumikat ang araw, bumabangon na siya upang magtungo sa kanyang maliit na bukid. Inaalagaan niya ang kanyang mga tanim na gulay at ilang puno ng prutas. Sa kabila ng kanyang katandaan, masipag pa rin siya at hindi umaasa sa iba. Isang tag-araw, dumating ang matinding tagtuyot. Unti-unting natuyo ang mga damuhan sa paligid. Lumiit ang tubig sa sapa. Ang mga pananim ng mga magsasaka ay nagsimulang malanta dahil sa kakulangan ng ulan. Nalungkot ang mga tao sa baryo. Ano kaya ang mangyayari sa atin kung hindi pa rin uulan? Tanong ng isang magsasaka. Marami tayong aanihing lugi kapag nagpatuloy ito, sagot naman ng isa. Ngunit si Lolo Tasyo ay nanatiling matatag. May dahilan ang lahat ng bagay. Magtiwala lamang tayo, madalas niyang sabihin. Sa likod ng kanyang kubo ay may isang lumang balon. Hindi ito kailanman natutuyuan ng tubig kahit gaano kainit ang panahon. Maraming beses nang nagtaka ang mga tao kung bakit laging may tubig doon. Ngunit para kay Lolo Tasyo, isa lamang itong biyaya. Tuwing umaga ay kumukuha siya ng tubig mula sa balon upang diligan ang kanyang mga halaman. Minsan ay pinapainom din niya rito ang mga hayop na dumaraan sa kanyang bakuran. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan at tahimik ang buong baryo, nagising si Lolo Tasyo dahil sa kakaibang pakiramdam. May narinig siyang mga yabag sa labas ng kanyang kubo. Mabibigat, mabagal, at tila pag-aari ng isang napakalaking nilalang. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa una ay wala siyang makita dahil natatakpan ng hamog ang paligid. Ngunit maya-maya ay may isang malaking anyo na lumitaw sa liwanag ng buwan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Isang puting tikbalang, napakalaki nito. Kumikinang ang puting balahibo nito sa ilalim ng buwan. Mahaba ang mga paa nito at malapad ang dibdib. Ang mga mata nito ay tila may taglay na kalungkutan. Hindi ito mukhang mabangis. Hindi rin ito mukhang galit. Sa halip, tila pagod na pagod ang nilalang. Tahimik itong lumapit sa lumang balon. Nagmasid lamang si Lolo Tasyo mula sa bintana. Ayaw niyang gumawa ng anumang kilos na maaaring ikatakot ng kakaibang nilalang. Yumuko ang puting tikbalang. Pagkatapos ay nagsimulang uminom ng tubig mula sa balon. Mahaba ang pag-inom nito na parang ilang araw nang nauuhaw. Matapos uminom ay napaupo ito sa damuhan, tila nang hihina. Napansin ni Lolo Tasyo na may sugat ang isang paa nito. May bahid ng dugo sa maputing balahibo.
Nakaramdam siya ng awa. Kahit natatakot na naig ang kanyang kabutihan, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kubo. Napalingon agad ang tikbalang. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilang sandali silang nagkatitigan. Maaaring tumakbo si Lolo Tasyo. Maaaring magtago siya, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip ay nagsalita siya ng mahinahon. Mukhang nasugatan ka, hindi gumalaw ang tikbalang. Nauuhaw ka rin siguro kaya ka napadpad dito. Tahimik pa rin ang nilalang. Pumasok si Lolo Tasyo sa kubo at kumuha ng isang timba ng malinis na tubig. Pagbalik niya ay inilapag niya ito malapit sa tikbalang. Kung gusto mo pa, uminom ka. Muling yumuko ang tikbalang at uminom. Pagkatapos ay tumingin itong muli sa matanda. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lolo Tasyo ang kakaibang liwanag sa mga mata nito. Parang pasasalamat. Lumipas ang ilang minuto. Hindi pa rin umaalis ang tikbalang. Napansin ni Lolo Tasyo ang sugat nito. Kaya kumuha siya ng malinis na tela at ilang halamang gamot na ginagamit niya sa mga hayop. Dahan-dahan siyang lumapit. Handa siyang umatras anumang oras kung magiging agresibo ang nilalang. Ngunit hindi ito kumilos. Parang alam nitong tutulungan siya ng matanda. Maingat na nilinis ni Lolo Tasyo ang sugat. Tahimik lamang ang tikbalang habang ginagamot siya. Nang matapos, saka ito tumayo. Tumingala ito sa maliwanag na buwan. Pagkatapos ay tumingin muli kay Lolo Tasyo. At doon nangyari ang isang bagay na hindi niya malilimutan kailanman. Bahagyang yumuko ang puting tikbalang. Parang nagbibigay galang. Parang nagpapasalamat. Pagkatapos ay tumalikod ito. Mabagal itong naglakad patungo sa kakahuyan. Hindi nagtagal ay naglaho ito sa dilim ng kagubatan. Naiwan si Lolo Tasyo na puno ng pagtataka. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang nakita. Bakit may puting tikbalang sa kanilang lugar? Bakit ito sugatan? At higit sa lahat, bakit sa kanyang balon ito nagtungo upang uminom ng tubig? Kinabukasan ay ikinuwento niya ito sa ilang kapitbahay. Ngunit walang naniwala. Lolo Tasyo, baka nanaginip ka lang. O baka usa lang iyon. Imposibleng magkaroon ng puting tikbalang. Ngumiti lamang ang matanda. Alam niyang totoo ang kanyang nakita. Ngunit hindi niya ipinilit ang kanyang kwento. Lumipas ang mga araw. Patuloy ang tagtuyot. Patuloy ring natutuyo ang mga pananim ng mga tao. Ngunit isang gabi, habang nakaupo si Lolo Tasyo sa kanyang balkonahe, muli niyang narinig ang mabibigat na yabag sa damuhan. Dahan-dahan siyang tumayo. At nang sumilip siya sa labas, bumalik ang puting tikbalang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nag-iisa. May dala itong isang bagay na kumikislap sa liwanag ng buwan. At iyon ang simula ng isang hiwagang magpapabago sa buhay ni Lolo Tasyo at ng buong baryo. Muli ngang bumalik ang puting tikbalang sa kubo ni Lolo Tasyo. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig sa paligid. Nakasilip si Lolo Tasyo sa pintuan ng kanyang kubo habang pinagmamasdan ang mahiwagang nilalang. Sa pagkakataong ito ay hindi na gaanong natakot ang matanda. Napansin niyang may dala ang tikbalang sa bibig nito.
Isang bagay na kumikislap sa liwanag ng buwan. Dahan-dahang lumapit ang nilalang sa balon. Pagkatapos ay inilapag nito ang dala sa damuhan. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Tasio. Isa pala itong kakaibang binhi. Hindi ito katulad ng karaniwang buto ng halaman. Kulay pilak ito at tila may liwanag na nagmumula sa loob. Maingat na lumapit si Lolo Tasio. Tumingin muna siya sa tikbalang bago dinampot ang binhi. Mainit ito sa kanyang palad. Parang buhay. Ano ito? Bulong niya. Tahimik lamang ang tikbalang, ngunit tila nais nitong ipahiwatig na mahalaga ang bagay na dala nito. Maya-maya ay lumapit ang nilalang sa likuran ng kubo. Huminto ito sa isang bahagi ng lupa na matagal nang hindi natataniman. Pagkatapos ay tinapik nito ang lupa gamit ang paa. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Parang may ipinapahiwatig. Naisip ni Lolo Tasio na baka gusto nitong itanim doon ang kakaibang binhi. Kumuha siya ng maliit na pala. Naghukay siya ng mababaw na butas. Pagkatapos ay maingat niyang itinanim ang makinang na binhi. Tinabunan niya ito ng lupa at diniligan ng tubig mula sa balon. Nang matapos siya ay muling tumingin ang tikbalang sa bagong tanim. Pagkatapos ay tumingala ito sa buwan. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumislap ng bahagya ang lupa. At bago pa man makapagsalita si Lolo Tasio, mabilis nang tumakbo ang puting tikbalang patungo sa kagubatan. Muli itong naglaho sa dilim. Naiwang mag-isa ang matanda. Ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niyang may kakaibang mangyayari. Kinabukasan, pagkagising niya ay agad siyang nagtungo sa lugar kung saan niya itinanim ang binhi. Napahinto siya. May maliit ng usbong. Hindi siya makapaniwala. 1 gabi pa lamang ang lumipas. Paano ito tumubo ng ganoon kabilis? Araw-araw niya itong binabantayan. Habang ang ibang halaman sa baryo ay unti-unting nalalanta dahil sa tagtuyot, ang mahiwagang halaman ay lalong lumalago. Lumipas ang 1 linggo. Ang maliit na usbong ay naging isang matibay na puno. Matingkad ang berdeng kulay ng mga dahon nito. At sa gabi, bahagya itong kumikislap. Maraming taga-baryo ang nakapansin. Lolo Tasio, anong uri ng puno iyan? Hindi pa kami nakakita ng ganyan. Saan mo nakuha ang binhi? Ngunit hindi alam ng matanda kung paano ipaliliwanag ang lahat. Kaya ngumiti lamang siya. Habang lumalaki ang puno, may isa pang kakaibang bagay na nangyari. Unti-unting bumalik ang sigla ng kanyang mga pananim. Ang mga gulay na halos matuyo na ay muling sumariwa. Lumaki ang mga bunga. Lumusog ang mga halaman. Pati ang mga puno ng prutas ay nagsimulang mamunga ng sagana. Hindi nagtagal, napansin din ng mga tao na hindi natutuyuan ng tubig ang balon ni Lolo Tasio. Sa katunayan, parang lalo pa itong lumalalim. Maraming magsasaka ang nagsimulang humingi ng tubig mula rito at hindi sila pinahindian ng matanda. Kumuha kayo kung kailangan ninyo, sabi niya. Ang biyaya ay dapat ibinabahagi. Dahil dito, maraming pananim sa baryo ang nailigtas. Nagpasalamat ang mga tao kay Lolo Tasio, ngunit hindi lahat ay natuwa. May isang mayamang mangangalakal sa kalapit na bayan na nagngangalang Don Silvestre.
Sakim siya at mahilig sa kayamanan. Nakarating sa kanya ang balita tungkol sa mahiwagang puno at sa balon ni Lolo Tasyo. Nagkaroon siya ng matinding interes. Kung totoo ang mga kwento, sabi niya, malaki ang kikitain ko riyan. Ilang araw ang lumipas. Dumating siya sa baryo, kasama ang kanyang mga tauhan. Pinuntahan nila ang kubo ni Lolo Tasyo. Magalang siyang ngumiti ngunit may ibang laman ang kanyang isip. Lolo Tasyo, sabi niya, narinig kong may kakaibang puno ka rito. Karaniwang puno lamang iyon, sagot ng matanda. Ngunit nang makita ni Don Silvestre ang makinang na puno, agad siyang namangha. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, liwanag ng kasakiman. Ipagbili mo sa akin ang lupang ito, umiling si Lolo Tasyo. Hindi ko ipinagbibili ang biyayang ipinagkaloob sa akin. Nawala ang ngiti ni Don Silvestre. Pag-isipan mong mabuti. Napag-isipan ko na. Tahimik na umalis ang mayamang mga ngalakal. Ngunit habang papalayo siya, isang masamang balak ang nabuo sa kanyang isip. Samantala, nang gabing iyon ay muling nagpakita ang puting tikbalang. Ngunit hindi ito mapayapa tulad ng dati. Mabilis ang paghinga nito. At tila may gustong ipabatid kay Lolo Tasyo. Bigla itong lumingon sa direksyon ng bayan. Pagkatapos ay tumingin sa matanda. Doon lamang naunawaan ni Lolo Tasyo. May paparating na panganib. At ang panganib na iyon ay may kaugnayan kay Don Silvestre. Hindi nakatulog ng maayos si Lolo Tasyo matapos ang muling pagdating ng puting tikbalang. Kitang-kita niya ang pagkabalisa ng mahiwagang nilalang. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita niya itong tila may kinatatakutan. Maagang bumangon ang matanda kinabukasan. Tulad ng nakagawian, diniligan niya ang kanyang mga halaman at pinuntahan ang mahiwagang puno sa likod ng kubo. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang lalo itong lumalaki. Mas matingkad ang mga dahon nito. Mas maliwanag din ang liwanag na nagmumula rito tuwing madaling araw. Ngunit sa halip na matuwa, nakaramdam siya ng pag-aalala. Naalala niya ang tingin ni Don Silvestre. Hindi iyon tingin ng isang taong humahanga. Tingin iyon ng isang taong gustong magmay-ari. Samantala, sa malaking bahay ni Don Silvestre sa kalapit na bayan, nag-uusap ang mayamang mga ngalakal at ang kanyang mga tauhan. Hindi ako naniniwalang ordinaryong puno iyon, sabi niya habang nakaupo sa kanyang malaking silya. May kakaibang kapangyarihan ang lugar ni Lolo Tasyo. Ano po ang gagawin natin? Tanong ng isa niyang tauhan. Ngumiti si Don Silvestre, isang malamig na ngiti. Kung hindi niya ibebenta, kukunin natin. Nagkatinginan ang mga tauhan. Hindi po ba delikado iyon? Wala akong pakialam. Gusto ko ang puno. Gusto ko rin ang balon. Tumango ang mga tauhan kahit may pag-aalinlangan. Pagsapit ng gabi, 4 na lalaki ang lihim na nagtungo sa kubo ni Lolo Tasyo. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng dilim. Bitbit nila ang mga pala at sako. Plano nilang hukayin ang mahiwagang puno at dalhin ito kay Don Silvestre. Ngunit pagdating nila sa bakuran, may kakaiba silang napansin. Biglang lumamig ang paligid. Naging tahimik ang kagubatan.
Maging ang mga kuliglig ay tila tumigil sa pag-awit. Ano iyon? Bulong ng isa. Bago pa sila makasagot, may narinig silang mabibigat na yabag. Dahan-dahan, malakas, papalapit. Mula sa likod ng mga puno ay lumitaw ang puting tikbalang. Kumikinang ang balahibo nito sa ilalim ng buwan. Mas matangkad ito kaysa karaniwan. At sa pagkakataong iyon, hindi ito mukhang maamo. Namula ang mga mata nito. Napaatras ang mga lalaki. Tikbalang! Mabilis silang nagtakbuhan, ngunit habang tumatakbo sila, tila paulit-ulit silang bumabalik sa parehong lugar. Naliligaw sila, hindi nila mahanap ang daan palabas ng kagubatan. Paulit-ulit silang umikot hanggang sa mapagod. Pagsikat ng araw ay natagpuan sila ng mga taga-baryo na nakaupo sa ilalim ng isang puno, pagod at takot na takot. Mabilis na kumalat ang balita. Narinig din ito ni Don Silvestre. Sa halip na matakot, lalo lamang siyang naging interesado. Kaya pala espesyal ang lugar na iyon, bulong niya. Mas lalo ko itong gusto. Nang araw ding iyon, may isa pang kakaibang pangyayari. Ang mahiwagang puno ay namunga. Ngunit hindi ordinaryong bunga ang tumubo rito. Kulay ginto ang mga bunga nito. Hindi tunay na ginto, ngunit kumikislap na parang araw. Nang malaglag ang isa sa lupa, pinulot ito ni Lolo Tasio. Napakabango nito. Tinawag niya ang ilan sa kanyang mga kapitbahay. Pinatikim niya ang bunga sa kanila. Pagkakain nila, tila bumalik ang kanilang lakas. May isang matandang babae na matagal nang masakit ang mga tuhod. Pagkatapos kumain ng bunga, nakalakad siya ng mas maayos. Isang batang sakitin naman ang tila sumigla. Nagulat ang buong baryo. Ngunit si Lolo Tasio ay hindi naging sakim. Sa halip na itago ang mga bunga, ibinahagi niya ang mga ito sa mga nangangailangan. Mas lalo siyang minahal ng mga tao. Ngunit habang dumarami ang natutulungan ng mahiwagang puno, lalong lumalaki ang inggit ni Don Silvestre. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, muling dumating ang puting tikbalang. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa likuran nito ay may 3 pang puting nilalang na mas maliit, parang mga bantay. Tahimik silang lumapit sa mahiwagang puno. Pagkatapos ay sabay-sabay silang yumuko rito. Napansin ni Lolo Tasio ang isang simbolong lumiwanag sa puno. Isang kakaibang hugis na hindi niya pa kailanman nakita. At mula sa loob ng kanyang isip ay tila may boses na bumulong. Malapit nang magising ang lihim ng bundok. Napaatras si Lolo Tasio. Mabilis niyang nilingon ang paligid. Wala namang tao, ngunit alam niyang may ibig sabihin ang mensaheng iyon. Hindi pa niya alam kung ano. Ngunit naramdaman niyang may malaking pagbabago na paparating. At sa kailaliman ng bundok na nakatanaw sa baryo, may isang bagay na matagal nang natutulog ang nagsimulang gumalaw. Pagkatapos ng mahiwagang pangyayari noong gabing nagliwanag ang simbolo sa puno, hindi na mapakali si Lolo Tasio. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tinig na kanyang narinig. Malapit nang magising ang lihim ng bundok. Hindi niya alam kung panaginip lamang iyon o tunay na mensahe. Ngunit isang bagay ang tiyak niya. May kaugnayan ito sa puting tikbalang. At may kaugnayan din ito sa mahiwagang puno. Kinabukasan, nagtungo si Lolo Tasio
Sa pinakamatandang tao sa baryo, si Aling Sela. Kilala si Aling Sela bilang tagapag-ingat ng matatandang alamat. Marami na siyang alam tungkol sa mga nilalang ng kagubatan at mga kwentong ipinasa pa ng kanilang mga ninuno. Nang marinig nito ang kwento ni Lolo Tasio, bigla itong natahimik. "May naaalala ka ba?" tanong ng matanda. Dahan-dahang tumango si Aling Sela. "May isang lumang alamat tungkol sa puting tagapagbantay ng bundok." Napatingin si Lolo Tasio. "Ano iyon?" Ayon kay Aling Sela, maraming daang taon na ang nakalipas ay may isang mahiwagang kaharian na nakatago sa loob ng bundok. Hindi ito kaharian ng tao. Isa itong kaharian ng mga nilalang na nagbabantay sa kalikasan. Ang pinuno raw ng mga tagapagbantay ay isang puting tikbalang na may pambihirang kapangyarihan. Habang pinoprotektahan nito ang kagubatan, nananatiling masagana ang buong paligid. Ngunit dumating ang mga taong sakim sa kayamanan. Sinubukan nilang nakawin ang mga lihim ng bundok. Nagkaroon ng malaking labanan. Upang maprotektahan ang kaharian, isinara ng mga tagapagbantay ang daan papasok dito. Mula noon ay naging alamat na lamang ang kanilang pag-iral. "Tingin ko," sabi ni Aling Sela, "ang tikbalang na nakita mo ay isa sa mga tagapagbantay." Napalunok si Lolo Tasio. Lalong naging misteryoso ang lahat. Samantala, habang lumalalim ang kanyang mga nalalaman, may ibang bagay namang nangyayari. Sa malaking bahay ni Don Silvestre, dumating ang isang estranghero. Matangkad ito. Nakapulupot ang maitim na kapa sa kanyang katawan. Hindi makita ng maayos ang kanyang mukha. "Ako si Mang Doro," sabi nito. "Narinig kong may hinahanap kang kapangyarihan." Napangiti si Don Silvestre. "Ano ang alam mo? Mas marami kaysa sa inaakala mo." Umupo ang estranghero. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang tungkol sa lihim na kaharian sa loob ng bundok. At higit sa lahat, ang tungkol sa isang kayamanang matagal nang nakatago roon. Isang kayamanang sinasabing kayang magbigay ng walang hanggang kasaganaan. Nanlaki ang mga mata ni Don Silvestre. "Nasaan ito? Hindi madaling makuha. Sabihin mo lang." Ngumiti si Mang Doro. "Kailangan mo munang maputol ang ugnayan ng puting tikbalang at ng mahiwagang puno." Tahimik na nag-isip si Don Silvestre. Lalong tumindi ang kanyang pagnanasa. Samantala, sa kubo ni Lolo Tasio, may isa na namang himalang nangyari. Bandang hating gabi, nagising siya dahil sa kakaibang liwanag sa labas. Paglabas niya ay nakita niyang kumikislap ng napakaliwanag ang mahiwagang puno. Mula sa mga ugat nito ay lumilitaw ang maninipis na sinag ng liwanag. Unti-unti itong gumapang sa lupa, patungo sa bundok, parang may itinuturo, parang may nais ipakita. Lumapit ang puting tikbalang. Tahimik itong tumayo sa tabi ni Lolo Tasio. Pagkatapos ay tumingin ito sa direksyon ng bundok. Parang inaanyayahan siyang sumunod. Nag-alinlangan ang matanda. Ngunit naramdaman niyang mahalaga ang sandaling iyon. Kaya kumuha siya ng lampara at sumama sa tikbalang. Tahimik silang naglakad sa kagubatan. Habang papalalim sila sa masukal na daan, mas lalong lumalakas ang liwanag mula sa lupa.
hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng bundok na hindi pa kailanman napuntahan ni Lolo Tasyo. May malaking bato roon na natatakpan ng mga baging. Biglang tumigil ang puting tikbalang. Itinaas nito ang ulo. At sa harap mismo ni Lolo Tasyo, nagsimulang gumalaw ang napakalaking bato. Unti-unti itong bumukas. Lumitaw ang isang lihim na lagusan. Malamig na hangin ang lumabas mula sa loob. At kasabay nito ay isang sinaunang liwanag na tila nagmula pa sa ibang panahon. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Tasyo. Hindi siya makapaniwala. Ang alamat ay totoo. May nakatagong daan sa loob ng bundok at tila siya ang napili upang matuklasan ito. Ngunit habang nakatayo siya sa harap ng mahiwagang lagusan, hindi niya alam na may mga matang lihim na nagmamasid mula sa kadiliman. Sinundan pala sila ng isa sa mga tauhan ni Don Silvestre. At ngayon, nalaman na rin ng mga sakim ang lihim ng bundok. Nakatayo si Lolo Tasyo sa harap ng lihim na lagusan habang hindi maalis ang kanyang tingin sa sinaunang liwanag na nagmumula sa kailaliman ng bundok. Katabi niya ang puting tikbalang na tila matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Malamig ang hanging lumalabas mula sa lagusan. Ngunit sa halip na takot, kakaibang kapayapaan ang naramdaman ng matanda. Dahan-dahang humakbang ang puting tikbalang papasok. Huminto ito at lumingon kay Lolo Tasyo, parang inaanyayahan siyang sumunod. Huminga ng malalim ang matanda. Pagkatapos ay pumasok siya sa lihim na daan. Habang lumalalim sila sa lagusan, napansin niya ang mga kumikislap na bato sa mga pader. Ang buong lugar ay naliliwanagan ng mga kristal na tila may sariling liwanag. Hindi nagtagal ay narating nila ang dulo ng lagusan. At nang makita ni Lolo Tasyo ang nasa kabilang panig, halos mawalan siya ng salita. Sa loob ng bundok ay may isang napakalawak na lambak. May mga ilog na malinaw na parang salamin. May mga puno na kumikislap sa iba't ibang kulay. May mga bulaklak na hindi pa niya kailanman nakita. At sa gitna ng lahat ay nakatayo ang isang napakalaking puno na mas mataas pa sa anumang puno sa kanilang baryo. Ang mga dahon nito ay tila gawa sa liwanag. Napatigil si Lolo Tasyo. "Napakaganda," mahina niyang nasabi. Sa paligid ng malaking puno ay may mga nilalang na tahimik na naglalakad. May mga duwende, may mga engkanto, may mga hayop na hindi pangkaraniwan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang mukhang mabangis. Lahat ay payapa. Biglang lumapit ang isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at makinang na mga mata. Nakasuot siya ng kasuotang tila hinabi mula sa mga dahon at sinag ng buwan. Yumuko siya kay Lolo Tasyo. "Maligayang pagdating, mabuting magsasaka." Nagulat ang matanda. "Kilala ninyo ako?" Ngumiti ang estranghero. "Matagal ka na naming binabantayan." "Sino po kayo?" "Ako si Amando, tagapag-ingat ng lihim na kahariang ito." Napatingin si Lolo Tasyo sa paligid. Totoo pala ang alamat. Tumango si Amando. "Oo, at ang puting tikbalang na tumulong sa iyo ay isa sa mga pinakadakilang tagapagbantay ng aming lupain." Napatingin ang matanda sa mahiwagang nilalang. Ngayon ay mas naunawaan na niya kung bakit ito espesyal. Naglakad sila patungo sa napakalaking puno sa gitna ng lambak. Habang papalapit sila,
mas lalong lumalakas ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang punong ito, paliwanag ni Amando, ang pinagmumula ng buhay sa aming kaharian. At ang binhing ibinigay sa iyo, nagmula rito. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Tasio. Kaya pala may kakaibang kapangyarihan iyon, tumango si Amando. Pinili ka ng mga tagapagbantay dahil sa kabutihan ng iyong puso. Natahimik si Lolo Tasio. Hindi niya inakalang ang simpleng pagtulong niya sa isang sugatang tikbalang ay magdadala sa kanya sa ganitong hiwaga. Ngunit maya-maya ay naging seryoso ang mukha ni Amando. May problema. Ano yon? May paparating na panganib. Agad na naalala ni Lolo Tasio si Don Silvestre. May kinalaman ba ito sa lalaking gustong kunin ang puno? Tumango si Amando. At may kasama siyang mas mapanganib. Napakunotno ang matanda. Sino? Isang taong matagal nang naghahanap sa aming kaharian. Biglang dumilim ang mukha ng tagapag-ingat. Si Mang Doro. Nagtaka si Lolo Tasio. Kilala ninyo siya? Oo. Mabigat ang tinig ni Amando. Dati siyang tagapaglingkod ng kahariang ito. Nagulat ang matanda. Talaga? Ngunit pinili niya ang landas ng kasakiman. Ninais niyang angkinin ang kapangyarihan ng dakilang puno. Natahimik ang paligid. At ngayon, pagpapatuloy ni Amando, nakabalik siya. Kasabay ng kanyang mga salita ay may tumakbong isang batang duwende papunta sa kanila. Hingal na hingal ito. Pinuno. Ano iyon? May mga tao sa labas ng bundok. Biglang naging seryoso ang lahat. Lumapit ang puting tikbalang. Maging ang ibang tagapagbantay ay nagsimulang magtipon. Nasundan nila tayo, bulong ni Lolo Tasio. Tumango si Amando. Mas mabilis silang kumilos kaysa sa inaasahan ko. Sa kabilang panig ng bundok, nakatayo sina Don Silvestre at Mang Doro kasama ang ilang armadong tauhan. Nakita nila ang lihim na lagusan. At sa wakas ay natagpuan nila ang daan papunta sa nakatagong kaharian. Ngumiti si Mang Doro habang nakatitig sa lagusan. Matapos ang napakaraming taon, sabi niya, maaari ko nang kunin ang kapangyarihang dapat ay naging akin. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Lolo Tasio na maaaring hindi sapat ang kabutihan lamang upang mapigil ang panganib na paparating. Nagtipon ang mga tagapagbantay sa gitna ng nakatago kaharian. Ang payapang lambak na dating puno ng katahimikan ay nabalot ng pangamba. Mula sa malayo ay naririnig na nila ang mga yabag ng mga taong papalapit. Sina Don Silvestre at Mang Doro ay nasa bungad na ng lihim na lagusan. Katabi ni Lolo Tasio ang puting tikbalang habang pinagmamasdan ang mga pangyayari. Lolo Tasio, sabi ni Amando, dumating na ang oras ng pagsubok. Hindi agad nakasagot ang matanda. Isa lamang siyang simpleng magsasaka. Hindi siya mandirigma. Hindi siya bayani. Ngunit alam niyang may tungkulin siyang gampanan. Ano ang maaari kong gawin? Tanong niya. Ngumiti si Amando. Manatili kang matatag. Minsan, ang pinakamalaking lakas ay hindi nagmumula sa espada kundi sa mabuting puso. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang pumasok sa kaharian sina Don Silvestre at ang kanyang mga tauhan.
Napahinto sila nang makita ang kagandahan ng lugar. Ngunit sa halip na humanga, lalo silang naging sakim. Napakayaman ng lugar na ito, sabi ni Don Silvestre. Magiging akin ang lahat. Tahimik na tumawa si Mang Doro. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa napakalaking puno sa gitna ng lambak. Iyon ang kanyang tunay na pakay. Lumakad siya pasulong. Hindi ninyo ito maaaring kunin, sigaw ni Amando. Huminto si Mang Doro, pagkatapos ay ngumiti. Hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Naging bahagi ka ng kahariang ito, at itinaboy ninyo ako. Mismong kasakiman mo ang dahilan. Biglang nagdilim ang mukha ni Mang Doro. Ako ang nararapat na magmay-ari ng kapangyarihang ito. Kasabay ng kanyang sigaw ay inilabas niya ang isang maitim na bato mula sa ilalim ng kanyang kapa. Kaagad na nagbago ang paligid, namatay ang liwanag ng ilang halaman, lumamig ang hangin, at nagsimulang umikot ang maitim na usok sa kanyang paligid. Nagulat si Lolo Tasio, hindi pa siya nakakita ng ganoong kapangyarihan. Ano iyon? Tanong niya. Isang sinaunang bagay na puno ng kadiliman, sagot ni Amando. Ginagamit niya ito upang sirain ang balanse. Biglang itinaas ni Mang Doro ang maitim na bato. Isang malakas na bugso ng maitim na enerhiya ang sumugod patungo sa dakilang puno. Ngunit mabilis na humarang ang puting tikbalang. Tumama ang kapangyarihan sa katawan nito. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagundong. Napaatras ang maraming nilalang. Ngunit nanatiling nakatayo ang puting tikbalang. Bagaman may bago itong sugat. Lumaban kayo, sigaw ni Amando. Agad na kumilos ang mga tagapagbantay. Ang mga duwende, engkanto, at mahiwagang nilalang ay nagsama-sama upang protektahan ang kanilang tahanan. Samantala, nagsimulang magtakbuhan ang mga tauhan ni Don Silvestre sa iba't ibang bahagi ng lambak upang magnakaw ng anumang mahawakan nila. Ngunit habang ginagawa nila iyon, may kakaibang nangyari. Unti-unting gumalaw ang mga ugat ng dakilang puno. Parang buhay, parang nagising. Lumabas ang mga ugat mula sa lupa at humarang sa mga magnanakaw. Natakot ang mga tauhan. Ang ilan ay napaatras. Ang iba ay nabitawan ang kanilang mga ninakaw. Ngunit hindi pa rin tumigil si Don Silvestre. Sa halip ay tumakbo siya patungo sa dakilang puno. Gusto ko ang kapangyarihan nito, sigaw niya. Habang papalapit siya, biglang lumiwanag ang isang bagay sa kanyang bulsa. Isa ito sa mga ginintuang bunga na lihim niyang ninakaw noon sa bukid ni Lolo Tasio. Nagsimulang mag-init ang bunga. Hanggang sa hindi na niya ito mahawakan. Napasigaw siya at nahulog ito sa lupa. Pagbagsak nito ay naging liwanag ang bunga at bumalik sa dakilang puno. Para bang tinanggihan nito ang sakim na tao. Samantala, patuloy ang labanan sa gitna ng lambak. Muli na namang naglabas ng maitim na kapangyarihan si Mang Doro. Sa pagkakataong ito ay mas malakas, mas mapanganib, at ang kanyang target ay hindi ang puno, kundi si Lolo Tasio. Dahil sa iyo kaya muling nabuksan ang daan, sigaw niya. Mabilis na sumugod ang maitim na enerhiya patungo sa matanda. Hindi nakaiwas si Lolo Tasio, ngunit bago pa siya tamaan,
tumalon ang puting tikbalang upang harangin ang atake. Tumama ang buong puwersa ng kadiliman sa katawan nito. Napahandusay ito sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Tasyo. Hindi! Tahimik ang paligid sa loob ng ilang sandali. Ang puting tikbalang na ilang beses nang nagligtas sa kanya ay nakahiga ngayon sa lupa at halos hindi na makagalaw. At habang nakatitig si Mang Doro sa bumagsak na tagapagbantay, unti-unti siyang ngumiti. Pakiramdam niya ay malapit na niyang makamit ang kanyang pinakaaasam na kapangyarihan. Ngunit hindi niya alam na ang sakripisyo ng puting tikbalang ay magsisilbing simula ng isang mas dakilang himala. Nakahandusay sa lupa ang puting tikbalang. Tahimik ang buong lambak, maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Napatakbo si Lolo Tasyo patungo sa kanyang kaibigan. Lumuhod siya sa tabi nito. Kaibigan, huwag kang susuko, nanginginig niyang sabi. Bahagyang iminulat ng puting tikbalang ang mga mata nito. Naroon pa rin ang kabutihan at katapangan na una niyang nakita noong gabing uminom ito ng tubig sa kanyang balon. Ngunit ngayon ay humihina na ang liwanag nito. Samantala, mas lalong lumakas ang loob ni Mang Doro. Nakikita niyang unti-unting nawawalan ng lakas ang mga tagapagbantay. Ito na ang katapusan ninyo, sigaw niya. Muli niyang itinaas ang maitim na bato. Nagsimulang umikot ang makapal na ulap sa ibabaw ng lambak. Unti-unting nawawala ang liwanag ng dakilang puno. Nangamba ang lahat. Kung tuluyang mamatay ang puno, mawawala ang balanse ng buong kaharian. Maaaring maapektuhan maging ang baryo ni Lolo Tasyo. Maaari ring matuyo ang mga ilog, bukirin at kagubatan. Lumapit si Amando sa matanda. Lolo Tasyo, may isang paraan pa. Ano iyon? Tumingin si Amando sa dakilang puno. Ang puso ng puno ay tumutugon lamang sa taong tunay na may malasakit sa iba. Hindi agad na unawaan ni Lolo Tasyo ang ibig sabihin. Ngunit maya-maya ay nagsimulang lumiwanag ang maliit na binhing itinanim niya noon sa kanyang bakuran. Ang mahiwagang puno sa kanyang kubo ay konektado pala sa dakilang puno sa loob ng bundok. Biglang kumalat ang mga sinag ng liwanag mula sa lupa. Nagdugtong ang dalawang puno kahit magkalayo ang mga ito. Nagulat ang lahat. Maging si Mang Doro ay napaatras. Ano ito? Sigaw niya. Tumayo si Lolo Tasyo. Bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod, naglakad siya papunta sa dakilang puno. Hindi siya mandirigma, wala siyang kapangyarihang mahika. Ngunit mayroon siyang mabuting puso. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa puno. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang lahat, ang mahabang taon ng paghihirap, ang pagtulong niya sa mga kapitbahay, ang pagbabahagi niya ng tubig sa panahon ng tagtuyot, ang paggagamot niya sa sugatang tikbalang nang wala siyang hinihinging kapalit. Unti-unting nagliwanag ang puno. Mas lumakas. Mas tumingkad. Biglang kumalat ang napakalakas na liwanag sa buong lambak. Napaurong ang mga tauhan ni Don Silvestre. Tinakpan nila ang kanilang mga mata. Maging si Mang Doro ay napaatras. Ngunit hindi pa tapos ang himala. Mula sa katawan ng puting tikbalang ay lumabas ang isang makinang nasinag. Lumipad ito patungo sa dakilang puno.
Pagkatapos ay bumalik ito kay Lolo Tasyo. Biglang naramdaman ng matanda ang kakaibang init sa kanyang dibdib. At sa kanyang isip ay may narinig siyang tinig. "Salamat, kaibigan." Napadilat si Lolo Tasyo. Hindi siya nagkamali. Tinig iyon ng puting tikbalang. Kasabay nito ay bumukas ang lupa sa paanan ng dakilang puno. Mula rito ay umusbong ang daan-daang makinang na ugat. Mabilis itong gumapang patungo kay Mang Doro at sa kanyang maitim na bato. Nagtangka siyang tumakas, ngunit huli na. Pinalibutan siya ng mga ugat. Unti-unting nawalan ng liwanag ang maitim na bato, hanggang sa tuluyan itong mabiyak. Pagkabiyak nito ay naglaho ang kadilimang bumabalot sa lambak. Naging maliwanag muli ang paligid. Nawala ang maitim na ulap. Muling sumigla ang mga halaman. Muling umawit ang mga ibon. Bumagsak si Mang Doro sa lupa. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Samantala si Don Silvestre ay lumuhod sa takot. Ngayon lamang niya nakita ang tunay na bunga ng kanyang kasakiman. Napaiyak siya. "Patawarin ninyo ako." Walang sumagot. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa puting tikbalang. Unti-unti itong tumayo. Napuno ng saya ang mga tagapagbantay. Ngunit napansin ni Lolo Tasyo ang isang bagay. Ang katawan ng tikbalang ay nagiging liwanag. Dahan-dahan, paunti-unti, parang nawawala. "Kaibigan," bulong ng matanda. Lumapit ang puting tikbalang. Marahan nitong idinikit ang ulo nito sa balikat ni Lolo Tasyo. Parang pamamaalam. Pagkatapos ay tumingala ito sa langit. Isang napakaliwanag na sinag ang bumalot sa katawan nito. At sa harap ng lahat, ang puting tikbalang ay naging daan-daang kumikislap na liwanag na lumipad patungo sa kalangitan. Napaiyak si Lolo Tasyo. Alam niyang hindi na ito babalik, ngunit alam din niyang nailigtas nito ang kaharian. At habang nakatingala siya sa mga kumukutitap na liwanag sa himpapawid, may isang bagong hiwagang nagsisimulang mabuo. Sapagkat sa pinakatuktok ng bundok ay may isang sinaunang pintuang bato na unti-unting bumubukas. Matapos maglaho ang puting tikbalang bilang liwanag sa kalangitan, nanatiling tahimik ang buong lambak. Ang mga tagapagbantay ay nakayuko, tila ginagalang ang sandaling hindi maipaliwanag. Si Lolo Tasyo ay nakatayo pa rin, nakatingin sa langit. May kirot sa kanyang puso, ngunit kasabay nito ay may kakaibang kapayapaan. Alam niyang hindi na siya basta magsasaka lamang na nakatira sa isang kubo. May bahagi na siya ng mas malaking kwento. Lumapit si Amando sa kanya. "Ang sakripisyo ng tagapagbantay ay hindi katapusan," mahinahon niyang sabi. "Kundi isang pagbabago." Hindi agad nakasagot si Lolo Tasyo. Samantala, sa malayong tuktok ng bundok, may malakas na pagyanig. Mula sa loob ng bato na lagusan ay lumitaw ang isang sinaunang pintuan. Napakalaki nito. Natakpan ng mga simbolong hindi mabasa ng karaniwang mata. Unti-unti itong bumubukas. Kasabay ng pagbukas nito ay lumalabas ang liwanag na mas matindi pa kaysa sa dakilang puno. Napatigil ang lahat ng nilalang sa lambak. Maging ang hangin ay tila huminto muli. "Ano na naman ito?" bulong ng isa sa mga duwende. Lumapit si Amando sa bungad ng lambak at tumingin pataas. Ito na ang matagal ng kinatatakutan at hinihintay. Nilingon niya si Lolo Tasyo. "Ang pintuang walang pangalan."
Sa labas ng bundok, si Don Silvestre ay nakaluhod pa rin, tulalang tulala matapos mawala ang kapangyarihan ni Mang Doro. Ngunit nang maramdaman niya ang pagyanig sa lupa, bigla siyang napatingin sa bundok. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang liwanag na nagmumula sa pintuan. Nagsimula muli ang kanyang kasakiman. Kung may mas malaki pa riyan, bulong niya, mas magiging akin ito. Tumayo siya kahit nanghihina. At dahan-dahang lumakad patungo sa bundok. Don Silvestre, sigaw ng isa niyang tauhan. Ngunit hindi na siya nakinig. Samantala, sa loob ng kaharian, nagtipon ang mga tagapagbantay. Kung magbubukas ang pintuan, sabi ni Amando, maaari nitong palabasin ang mga bagay na matagal nang nakakulong. Nag-alala si Lolo Tasio. Ano pong ibig sabihin? Tumitig si Amando sa liwanag ng pintuan. Mga alaala ng unang mundo. Mga kapangyarihang hindi dapat ginagalaw. Biglang narinig nila ang malakas na pagbasag ng bato sa itaas. Bumukas ng tuluyan ang sinaunang pintuan. Isang malakas na bugso ng hangin ang pumasok sa lambak. Kasabay nito ay lumabas ang mga aninong gumagalaw sa liwanag. Hindi ito hayop, hindi rin tao. Parang mga alaala na naging buhay. Napatigil si Lolo Tasio. Anong mga iyon? Mga nalimutang nilalang, sagot ni Amando. Mga tagapangalaga ng unang panahon. Ngunit may isa pang bagay na lumabas. Isang maitim na anino na mas malaki kaysa sa lahat. Mas malamig, mas mabigat, at tila may sariling isip. Nagkaroon ng katahimikan. Biglang nagsalita si Amando. Isinara natin ang pintuang iyon noon hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nilalang na nasa likod nito. Unti-unting lumingon ang lahat sa itaas, at sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang pares ng pulang mata. Mabagal itong dumilat. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lolo Tasio ang tunay na takot na hindi niya naranasan kahit kailan. Hindi ito sakim na tao. Hindi ito kapangyarihan ng bato. Ito ay isang bagay na mas matanda pa sa bundok. At nagsisimula na itong gumising. Sa labas, si Don Silvestre ay nakarating na sa paanan ng lagusan. Ngunit nang makita niya ang liwanag at anino, napahinto siya. Sa unang pagkakataon, hindi na kayamanan ang nasa isip niya, kundi kaligtasan. Ngunit huli na ang lahat, dahil ang pintuan ay tuluyan nang nakabukas. At ang nilalang sa likod nito ay humakbang palabas. Tahimik ang buong kaharian. Ang liwanag mula sa sinaunang pintuan ay naghalo sa kadiliman ng nilalang na unti-unting humahakbang palabas. Isang malamig na hangin ang kumalat sa lambak, parang humihigop ng init ng buhay. Si Lolo Tasio ay hindi makagalaw. Katabi niya si Amando, ngunit kahit ang tagapag-ingat ay tila nabigla. Matagal na naming kinulong ang nilalang na yan, mahinang sabi ni Amando. Kung makalalaya ito ng tuluyan, mawawala ang balanse ng dalawang mundo. Dahan-dahang lumabas ang nilalang mula sa pintuan. Wala itong malinaw na anyo. Parang nagbabago-bago ang hugis nito sa bawat sandali. Minsan parang usok.
Minsan parang tao, minsan parang hayop na hindi maipaliwanag. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling totoo. Pulang-pula, malamig, at puno ng alaala ng galit. Sa labas ng bundok, si Don Silvestre ay napaluhod muli nang maramdaman ang panginginig ng lupa. Ngunit sa halip na umatras, nagpatuloy pa rin siya. Kung ito man ang kapangyarihang sinasabi nila, bulong niya, mas lalo itong dapat makuha. Samantala, sa loob ng lambak, nagsimulang gumalaw ang mga tagapagbantay. Ihanda ang depensa, sigaw ni Amando. Agad na kumilos ang mga duwende, engkanto at mga mahiwagang nilalang. Ngunit kahit sila ay tila alam na hindi ito karaniwang kalaban. Lumapit si Lolo Tasio sa gitna ng kaguluhan. May paraan ba para pigilan ito? Tanong niya. Tumingin si Amando sa kanya. Mayroon. Ngunit natigilan siya. Ngunit delikado. Ano man iyon gagawin ko, sagot ni Lolo Tasio. Tahimik ang paligid. Pagkatapos ay itinuro ni Amando ang dakilang puno. Ang tanging bagay na maaaring magkulong muli sa nilalang na iyan ay ang pinagsamang lakas ng buhay ng dalawang puno. Ang nasa baryo mo at ang nasa kaharian. Napatitig si Lolo Tasio. Ibig sabihin, ako? Tumango si Amando. Ikaw ang nag-uugnay sa dalawa. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa nilalang. Nagkabasag ang ilang bato sa paligid. Maging ang liwanag ng dakilang puno ay nagsimulang manghina. Mabilis na kumilos ang nilalang. Isang anino ng galit na gumalaw patungo sa lambak. Napaatras ang mga tagapagbantay. Papunta ito sa puno, sigaw ng isa. Tumakbo si Lolo Tasio. Hindi niya alam kung paano niya ito pipigilan. Ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Habang papalapit ang nilalang, naramdaman niyang parang may bumubulong sa kanyang isipan. Hindi ito puting tikbalang, iba ito. Bitawan mo ang koneksyon. Napahinto siya. Kung mananatili ka, pareho kayong mawawasak. Nanginginig si Lolo Tasio. Pero kung gagawin ko yon, mawawala ang lahat. Ang baryo, ang puno, ang kaharian. Ang lahat ng natulungan niya. Ngunit ang nilalang ay mas lalong lumalakas. Nasa harap na ito ng dakilang puno. Handa na itong hawakan ng pinakaugat. Sa isang iglap, gumawa ng desisyon si Lolo Tasio. Hindi siya tumakas. Hindi rin siya umatras. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At dahan-dahang binuksan ang kanyang mga kamay mula sa puno. Sa sandaling iyon, naramdaman ng buong lambak ang pagputol ng koneksyon. Nanginginig ang lupa, nawalan ng liwanag ang mga puno. Ngunit kasabay nito ay may lumabas na mas matinding liwanag mula sa kanyang dibdib. Isang alaala ng kabutihan, isang buhay na pinili niyang ibahagi sa iba. Biglang huminto ang nilalang, parang nabigla. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman nito, kundi pagkalito. At sa gitna ng katahimikan, lumabas ang isang mahinang tinig mula sa nilalang. Hindi mo ako kinatatakutan, napatingin si Lolo Tasio. Hindi, sagot niya, kahit ano ka pa. Sandaling katahimikan. At sa isang iglap, ang nilalang ay nagsimulang humupa.
Ang pulang mata nito ay unti-unting naging malinaw, hanggang sa makita nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Hindi pala ito halimaw, kundi isang matandang tagapagbantay na matagal nang nasira ng pagkakakulong. Napaupo ito sa lupa. Matagal na akong nag-iisa, mahina nitong sabi. Tahimik ang lahat, at sa unang pagkakataon, hindi digmaan ang sumunod, kundi katahimikan at pag-asa. Tahimik ang buong lambak matapos maglaho ang galit ng nilalang. Ang dating nakatatakot na anyo nito ay tuluyang nagbago. Sa harap ng lahat, unti-unting nagkaroon ito ng malinaw na hugis. Isang matandang tagapagbantay na may bakas ng pagod at matagal na pagkakakulong. Lumuhod ito sa lupa, hindi na galit, hindi na mapanganib, kundi isang nilalang na muling nakaramdam ng katahimikan. Matagal akong nakakulong sa dilim, mahinang sabi nito, at nakalimutan ko na kung ano ang liwanag. Lumapit si Amando. Ang lahat ng bagay ay maaaring magbago kung bibigyan ng pagkakataon, sagot niya. Tumingin ang matandang tagapagbantay kay Lolo Tasio. Ikaw ang nagpakalma sa akin, sabi nito. Hindi kapangyarihan, hindi espada, kundi kabutihan. Hindi agad nakapagsalita si Lolo Tasio. Ang simpleng magsasaka ay naging dahilan upang matapos ang isang matandang bangungot. Samantala sa labas ng bundok, si Don Silvestre ay wakas na nakarating sa bungad ng lagusan. Ngunit sa halip na kapangyarihan at kayamanan, nakita niya ang katahimikan. At ang mga nilalang na dati niyang gustong angkinin, napaluhod siya. Wala akong dala kundi kasakiman, mahina niyang sabi. Unti-unting lumapit si Amando sa kanya. Ang kasakiman ay hindi katapusan ng lahat, sabi niya. Ngunit kailangan mong piliin kung magbabago ka. Sa unang pagkakataon, hindi nagsalita si Don Silvestre. Ngunit tumango siya. Samantala, ang dakilang puno ay muling sumigla. Ang liwanag nito ay bumalik, at ang mahiwagang puno sa kubo ni Lolo Tasio ay muling tumugon. Nagdugtong ang dalawang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito delikado, kundi balanse. Ang puting tikbalang na nag-alay ng sarili ay muling naramdaman sa hangin. Hindi na bilang nilalang, kundi bilang gabay ng liwanag na umiikot sa paligid ng kaharian. Lumapit si Amando kay Lolo Tasio. Panahon na upang bumalik ka sa iyong mundo. Napatigil ang matanda. At ang kaharian? Mananatili ito, sagot ni Amando. Ngunit hindi na nakatago sa parehong paraan. Mas maingat, mas payapa. Tumingin si Lolo Tasio sa dakilang puno. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng tahimik. Hindi niya hinangad ang kapangyarihan, hindi rin ang karangyaan. Ngunit iniwan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Isang mundo na naging mas maayos dahil sa kabutihan. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa lagusan. Habang siya ay umaalis, naramdaman niyang may malamig na hangin na humaplos sa kanyang balikat. Parang pamilyar. Parang paalam ng isang kaibigan. Paglabas niya ng bundok, muling bumungad sa kanya ang kanyang kubo. Tahimik. Simple, ngunit buhay na buhay. Ang balon ay malinaw. Ang mga halaman ay mas luntian kaysa dati. At sa tabi ng kanyang bakuran,
Isang maliit na liwanag ang kumislap sa lupa. Isang binhi. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Ngunit ngumiti siya. Dahan-dahan niyang itinanim ito. At alam niyang hindi na iyon ang katapusan, kundi simula ng isang bagong pag-asa. Sa malayo, sa ibabaw ng bundok, isang puting anino ang dumaan sa ulap. Tahimik, nagbabantay, at masaya. Wakas.